Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pinakasalan ko siya dahil ipinakita niya sa akin kung ano ang meron sa mundo. Ipinakita niya sa akin ang pagmamahal na akala ko ay magtatagal. Ngunit nagkamali ako. Walang permanente sa mundo. Lahat ng bagay ay hindi permanente. Parating may magbabago. Ngunit sa kagustuhan kong mabigyan ng buong pamilya ang mga anak ko, nagtiis ako sa kadiliman ng buhay. Dahil para sa mga anak ko, handa ako sa lahat ng sakit na ibibigay. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na naman panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay aral at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Umungol ako ng bahagya nang maramdaman ko ang kamay niya na gumapang sa katawan ko. Nakaramdam ako ng kaba nang bigla niyang halikan ang tungkil ng tainga ko. Saglit lang, Sabrina. Puno ng pagsusumamo ang mga mata niya. Saan ba siya galing? Naalala ko kasi kanina ko pa siya hinihintay mula sa birthday ng kaibigan niya hanggang makatulog na ako. At ngayon ay amoy alak siya habang nakapatong na sa ibabaw ko. Remove your under, Sabrina. Sumunod naman ako sa gusto ni Jake. Mabilis kong hinubad ang damit na suot ko. I was waiting for him to touch me or to kiss me. Pero hindi niya ginawa iyon. Instead, hinubad niya ang pantalon na suot niya at sinunod ang boxer. Saka mabilis na pumwesto sa ibabaw ko. Jake, halos mapadaing ako nang bigla niyang ipasok ito ng walang pasabi. Bahagyang mahapdi ang nadama ko. Nakatitig ako sa kanya habang nasa ibabaw ko at abot ang paggalaw nito. Simula nang ikasal kami, lahat ay nagbago. Pinakasalan ko si Jake dahil akala ko mahal niya ako. Dahil hinahanap ko ang pagmamahal na yun para sa pamilya ko. Galing ako sa hiwalay na pamilya. Mayroon din sariling pamilya ang mga magulang ko. Kaya kay Jake ko naramdaman ang pagmamahal na hinahanap ko. Pero isang iglap na wala ang lahat ng iyon. We have 2 kids now. Jake and I used to be sweetest couple in the town. Anong nangyari? Pumikit si Jake at bumagsak sa tabi ko. Para akong nabato dahil doon. Hindi ko na maramdaman yung feeling na pareho ninyong ginagawa ito because of love. Nagbago siya. Bigla na lang siyang nagbago. Minsan nga gusto kong tanungin kung ano ba ako sa kanya. He never treated me as his partner. Palagi siyang nagdi-decide na mag-isa. Ano ba ang silbi ko sa buhay niya? Para usan? Kinabukasan ay maaga akong nagising. Maghahanda pa kasi ako ng pagkain at para sa pagpasok ni Ethan at ni Ella. Silang dalawa na lang naman ang lakas ko at dahilan ko para kumapit pa ako kay Jake. Ayoko lang kasing madanasan ng 2 anak ko ang buhay na dinanas ko nang maghiwalay ang mga magulang ko. Mami, papasok na po ako. Masayang humalik sa akin si Ella. Mami, dagdag baon. Nakanguso naman ang bunso kong si Ethan. Ngumiti na lang ako at ginulo ang buhok niya. Pag-alis ng dalawa ay nadama ko na naman ang lamig sa bahay. Mahimbing pa ang tulog ni Jake habang printing nakadapa sa kama. Kinuha ko ang wallet ko para pumunta sa bayan at mamalengke ng pananghalian namin. Plano ko na din naman sana dumaan sa bangko para magtabi ng sobrang pera. Ngunit nang buksan ko ang wallet ko,
ay wala na ang pera na sana ay itatabi ko sa bangko. Jake, bahagya akong tinapik ang balikat niya. Dahilan para kumunot ang noo niya. Hindi pa din siya gumigising kaya tinapik ko siya ulit. Ano bang problema mo, Sabrina? Irritabling sabi naman niya. Kinuha mo ba ang pera sa wallet ko? Tanong ko sa kanya. Pumikit si Jake at bumalik sa pagkakahiga na tila ba walang pakialam kung ano man ang itinatanong ko sa kanya. Jake! Hindi ko napigilang magtaas ng boses. Tinakpan ni Jake ng unan ang tainga niya. Tsaka ako sinagot nito. Oo, wala daw pera si nanay. Malamig na sagot niya. Napangiti ako na malungkot. Hindi naman ako madamot. Isang seaman si Jake. Kaya may parte sa pera niya na napupunta sa magulang niya. Hindi niya ako tinatanong about doon. Hindi din naman ako nagrereklamo o nagdadamot sa kanila. Kaya lang minsan, lahat na lang inaasa nila kay Jake. May pamilya na si Jake at ilang taon na din siyang nagbabarko. Pero wala pa din kaming ipon o sariling bahay. Isang kahig, isang tuka pa din kami. Masama ba ako kung minsan sabihin kong naiinis ako? Hindi naman ako naiinis para sa sarili ko o kung sa ano paman. Siyempre yung perang iniipon ko ay para sa mga anak ko. Naiinis ako dahil yung para sa mga anak ko ay kinukuha pa nila. Jake naman, alam mong nilaan ko yun sa mga bata, hindi ba? Singhal ko naman sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan ang emosyon na nadarama ko. Ni hindi man lang niya sinabi sa akin na ibinigay niya ang pera. Ano ba ako? Ano ba ako talaga sa buhay niya? Nagulat ako nang marahas na tumayo si Jake mula sa pagkakahiga nito. Nagtagis ang bagang niya at iritable akong hinarap. Huwag mo akong pinakikialaman kung saan o kanino ko ibibigay ang pera ko. Ako ang naghirap doon. Kaya wala kang pakialam kung saan ko gagastusin yon. Parang gusto kong mawasak dahil sa mga salita niya. Siya din naman ang dahilan kung bakit nasa bahay ako at wala akong trabaho. Ayaw niya akong magtrabaho. Pero ayaw niya din bumuo ng pangarap para sa amin. Sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na ako na para lang akong display dito na gumagawa ng lahat para sa kanya. Siya lang ang nagpapasok ng pera. Pero ako lahat ang gumagawa. Ni minsan hindi ko maramdaman na partner ang tingin niya sa akin. I'm just his wife. Tiga-alaga ng anak. Tiga-linis ng bahay. Tiga-luto at tagahain ng pagkain niya. Tiga-laban ng damit niya. Ano pa? Yun lang ang tingin sa akin ni Jake. Hindi naman siya ganyan noong boyfriend ko pa lang siya. Ngunit ano nangyari sa kanya? Hindi porket ikaw ang nagpapasok ng pera ay may karapatan kang pagsalitaan o abusuhin ako. Kung gusto mo pala silang tulungan, sana hindi ka na nagpamilya. Kung ayaw mong pinakikialamanan ka na, sana hindi ka na lang nag-asawa. Hindi pamilya ang gusto mo, Jake. Pakiramdam ko, nandito lang kami for show. Na para masabi mo sa tao na may pamilya ka at ulirang ama at asawa ka. Ngunit ang totoo, hindi naman talaga. Wala kang kwenta. Diretsong salita ko tsaka ako humagulhol. Nagulat ako nang lumapit si Jake sa akin nang nalilisik ang mga mata nito. Wag na wag mong kukwestiyonin ang pagtulong ko sa pamilya ko. Lumakad siya palabas ng kwarto. Kaya naiwan akong iyak ng iyak. Nang maghapon na ay tulala pa din ako sa loob ng aming bahay. Naisip ko lang, is this what I really deserve? Mali ba talaga ako? Gaya ng sabi ko, hindi ako madamot. Pero sana naman, alam niya ang limitasyon at priority niya. Hindi lang iyon. Ano ba talaga ako sa kanya? Lumipas ang oras at wala pa rin si Jake. Nakatulog na din ang mga bata at natapos ko na dapat kong tapusin. Humiga ako sa kama at nagbuni-muni. Agad na namang tumulo ang luha ko. Wala pa si Jake.
Mas marami pa siyang oras sa barkada niya kaysa sa pamilya niya. Madalas ay tulog na ang mga bata kapag dumarating siya. Minsan naman ay tulog pa din siya kapag aalis para pumasok sa eskwela ang mga bata. Madami na siyang pagkukulang sa amin. Pero eto pa din ako at nagtitiis. Hanggang kailan? Hanggang saan ang pagtitiis ko? May parte sa akin na gusto ko nang sumuko pero mas nangingibabaw sa akin ang pagmamahal ko para sa dalawang anak ko. Ayoko silang biguin. Nagpanggap akong natutulog na madinig kong tumunog ang knob ng pintuan sa kwarto namin. Halos sabulin ko ang hininga ko sa bawat yabag niya na papalapit sa kama. Mabilis siyang humiga sa kama. Pinakiramdaman ko lang siya habang nakapikit pa din ang aking mga mata. Sabrina. Bulong niya sa akin. Hindi pa rin ako gumagalaw. Katulad ng dati. He undressed my lower part. Tsaka niya ako itinagilid at purusahan niyang ipinasok. Isa-isang nagtuluan ang luha ko sa bawat paggalaw niya. Nang marating nito ang kasukdulan, ay mabilis niya akong tinalikuran. Baboy na baboy ako sa sarili ko. Maybe I need to set myself free. Siguro pinatikim lang sa akin ang sobrang pagmamahal niya noon para pagdusahan ko ngayon. Nang natulog na si Jake, ay nag-impake ako ng kaunting gamit namin ng mga anak ko. I have nothing as of now, maliban sa malit na ipon ko. Magsisimula ako sa buhay na wala si Jake. Hindi na siya magbabago. At hindi na ako umaasa na magbabago pa siya muli. Siguro nga, hindi talaga si Jake ang para sa akin. Nakita ko siya sa mga panahong naghahanap ako ng pagmamahal. Binigyan niya ako ng 2 anghel na alam kong tunay na magmamahal sa akin. Sapat na yon. Hindi na ako maghahanap pa dahil nandiyan na naman ang mga anak ko. At marami rin ako natutunan. Tinitigan ko ang mukha niya habang mahimbing na natutulog. Bahagya ko pang hinaplos ang pisngi niya sa huling pagkakataon. Nasaan na ang Jake na minahal ko? Ang minahal ko noon ng sobra. Bye Jake. Bulong ko at tuluyan ng nilisan ang bahay. Kung hindi ko siya iiwanan, sobrang wawa sa akin niya ako. At walang mangyayari sa amin. Habang buhay akong magiging asawa lamang niya. Mami, saan ba tayo pupunta? Ikinawit ni Ella ang kamay niya sa akin. Si Eta naman ay tahimik lang na nakamasid sa daan. Yumuko ako para magpantay ang mukha namin ni Ella. Pinigilan kong tumulo ang luha na nagbabadya sa mga mata ko. Uuwi tayo kila Lola. Hinimas ko ang mukha ni Ella. Kaya bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Liningon ko pa si Ethan. Pero malamig pa din ang mga mata niya at diretso lang sa daan. 7 taon na si Ethan, habang 9 na taon naman si Ella. I was 19 nung mga anak ako kay Ella. Ngayon ako lubos na nagsisisi kung bakit hindi ko pinakinggan ang payo sa akin ng aking mga magulang noon. Ang tanging naramdaman ko noon ay puot para sa kanila. Iniwan ni Mama ang papa ko para sumama sa iba. Pero kahit naghiwalay sila, hindi ako pinabayaan ni Mama. Isang araw umuwi si Mama, kasama ang Uncle Borge ko, na asawa ng kapatid ng papa ko. Ang gulo, hindi ba? Ang sabi ni Mama, kasama daw namin titira si Uncle Borge sa bahay dahil wala kaming kasama. Bata pa ako ng panahon na yon. Hindi ko pa alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Hanggang lumipas ang panahon at lumaki ako at nagkaisip. Doon ko nalaman ang totoong relasyon nila ni Uncle Borge. Naranasan ko ang pangungutya mula sa sariling kadugo ko pa. Nabuntis si Mama sa pangalawa niyang anak. Hanggang makabuo sila ng pamilya. Nakita ko noon kung paano ako naitsapwera sa buhay ni Mama. Lumipat ako kay Papa baka sakali na makuha ko ang pagmamahal na hinahanap ko. Nung una ayos si Papa. Pero dumaan ang linggo na
Sinukuan niya din ako at isinauli niya ako kay mama. Pakiramdam ko noon ay mag-isa ako at walang pamilya. Dumating din ang panahon na nagkaasawa si papa at nagkaroon ng pamilya. Lumaki akong mag-isa. Palaging nasusumbatan sa mga bagay na hindi ko naman hiniling sa kanila. Bakit pa nila ako binuhay kung susumbatan nila ako sa bawat bagay na ibinibigay nila sa akin? Anak nila ako. Responsibilidad nila yun, hindi ba? Naging rebelde ako noon. Sinira ang pag-aaral at natutong bumarkada. Pakiramdam ko kasi noon ay sa kanila ko nahanap ang atensyon na hinihingi ko sa mga magulang ko. When I was 18, nakilala ko si Jake na textmate ko lang siya. Nag-meet kami at nagkamabutihan. Natuto akong kumuha ng pera kay mama nang walang paalam para ipangtustos sa mga lakad namin ni Jake. Lunod na lunod ako noon sa sobrang pagmamahal sa kanya. Maalaga at malambing si Jake noon. Hindi ko nararamdaman sa kanya na mag-isa lang ako. Ginawa niya ang responsibilidad bilang boyfriend ko at minahal niya ako sa paraan na gusto ko. May anak ka na pala? Seryosong tanong ko sa kanya. Isang common friend namin ang nagsabi sa akin noon. Hindi nga ako naniwala nung una dahil ala naman sinasabi sa akin si Jake. Bumabagabag sa akin ang sinabi ng kaibigan ko about kay Jake. Bahagya kong nakitaan ng gulat ang mga mata niya. Paano mo nalaman? I mean, sino ang... Hindi ko siya pinapatapos sa pagsasalita niya. Malamig ko siyang tinitigan, kaya nag-iwas siya ng tingin sa akin. May anak ka ba? Ginawa mo ba akong kabit? Niloko mo ako? Ang panglalamig ko ay nauwi sa pagluha ko. Akala ko si Jake ang taong kakampi at kahit kailan ay hindi ako lolokohin. Agad siyang yumakap sa akin ng sobrang higpit. Hinalikan niya pa ang noo ko habang lumuluha ako sa dibdib niya. I'm sorry, Sabrina. Natatakot ako na baka iwan mo ako kapag nalaman mo. Sagot niya. Nanatili akong nakasubsob sa dibdib niya hanggang tumigil ako sa pag-iyak. Ginawa mo akong kabet? Halos manlumo ako sa pagtatanong. Sunod-sunod ang pag-iling na ginawa niya. No. May anak ako pero hindi kami nagsasama ng nanay niya. Hindi ko nga nakikita yung bata eh. Tinanggap ko si Jake sa kabila ng lahat. Naging ayos ang relasyon namin na tumagal ng 6 na buwan. Jake, buntis ako. Sabi ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at saka ako niyakap. Sinadya talaga ni Jake na babuntis ako. Pumayag din ako para makatakas kay mama. Doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Itinakwil ako ni mama nang malaman na buntis ako. Itinira ako ni Jake sa bahay nila noon. Impyerno ang dinanas ko sa nanay at kapatid ni Jake. Wala kaming parehong trabaho. Kaya nakaasa kami sa mga magulang niya. Halos hindi ko mailulok ang bawat butil ng bigas sa bawat masasakit na salita na sinasabi ng nanay niya. Ang masakit doon, wala akong narinig kahit na ano kay Jake para man lang ipagtanggol ako sa pamilya niya. Hanggang sa mga anak ako, kahit papaano ay nabawasan ang kagaspangan ng ugali ng nanay niya sa akin. Nagbago si Jake simula ng mga anak ako kay Ella. Naging cold siya at distant sa akin na para bang nagsisisi sa mga nangyari sa amin. I was young. Wala akong masandala ng mga panahon na iyon. Kaya nanatili ako kay Jake. Nakatapos si Jake ng pag-aaral. Kadalasan ay nahuhuli ko siya na may ka-textmate sa cellphone niya na palagi kong ipinagsasawalang bahala lang. Dumating ang panahon na sasampanan ng barko si Jake. And finally, kinausap na ako ng mama. Pero hindi para pabalikin ako. She wants me and Jake to be married. Ayoko ng una. Dahil gusto ko, kami mismo ni Jake ang magdesisyon noon. Ngunit pinagbantaan niya si Jake. Nakukuhanin niya kami ni Ella kapag hindi kami naikasal.
1 linggo bago umalis si Jake, ay nagpakasal kami. Kaya lang naman pinilit na pakasalan baka makahanap pa si Jake. Halos madurog ang puso ko sa harap-harapang salita ng nanay niya sa mga tita ni Jake. Kahit harap-harapan nila akong binabastos, ay hindi pa din ako lumalaban sa kanila. Kaya namin pinatapos si Jake ay para iahon kami sa hirap. Salita ng nanay niya. Hindi pa rin ako kumikibo. Dahan-dahan akong tumayo sa harap nila at niyakap na mahigpit si Ella papasok sa kwarto. Tumulo ang luha ko sa awa para sa aming mag-ina. Hindi ko alam pero ang anak ko ang unang naiisip ko. 1, 2, 3, 4 hanggang sunod-sunod ang pagsampa ni Jake. Pero ala pa din siyang plano sa amin. Ipinagawa niya ng bahay ang nanay niya at binigyang puhunan pang negosyo ang kapatid niya. Jake, ipukod mo muna kami. Isang gabi ay naglabas ako ng sama ng loob at hinaing sa kanya. Akala ko noon na gabi na iyon ay magagalit siya. Nagulat na lang ako nang kumuha siya ng apartment na malayo sa kanila. Kung ano-anong salita ang tinanggap ko sa pamilya nang bumukod kami ni Jake. Ni isang salita ay wala silang narinig sa akin. Nagpatuloy ang araw at lumaki ang sahod ni Jake. Wala pa ding nagbago sa amin dahil pamilya pa din ang inuuna niya. Hanggang sa nanganak ako sa pangalawa namin na si Ethan. Lalong nagbago si Jake. Kung noon ay text lang ang nahuhuli, ay hindi na ngayon. Ebidensya na ng kababuyan niya ang madalas mahuli ko. Nagmakaawa ako sa kanya. Linununok ko lahat ng natitira ko. Alang-alang sa mga anak ko. Ayokong masira ang buhay nila dahil sa pansariling nararamdaman ko. Mami, gising na. Napamulat ako ng mga mata nang tapikin ako ni Ella. Kinusot ko ng bahagya ang mga mata ko at tumingin sa paligid. Hindi ko maiwasang mapangiti na makita ko ang bayan kung saan ako lumaki. Ethan, gising na. Tinabi ko si Ethan sa balikat para magising siya. Tahimik lang ang mga anak ko habang naglalakad kami papunta sa bahay ni Mama. Gusto kong simulan ang buhay ko kung saan ito nasira. Gusto kong pagbigyan ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko nagawa. Balang araw, haharap ako sa kanya. At sa araw na iyon, hindi na niya ako makikita bilang asawa lang niya. Makikita niya ako bilang isang matagumpay na babae na binaliwala niya. Ate Sabrina? Bungad sa akin ni Martina. Siya ang panganay na anak ni Mama at Tito Borge. Nanatili ang mga mata ko sa kanya. Halatang halata ang gulat sa mga mata. Pero napalitan ito ng malaking ngiti. Hindi ako kumibo sa kanya. Inilibot ko ang mata ko sa paligid. Alang nagbago. Ganun pa din. Bukod sa maliit na tindahan nila Mama. Bakit kayo nandito? Ibig kong sabihin, ano nangyari? Mabilis siyang tumakbo sa akin at yumakap. Nung una ay natigilan ako hanggang sa yumakap ako pabalik sa kanya. Dati masama ang loob ko kay Martina dahil lahat ng pagmamahal ni Mama ay napunta sa kanya. Ngayon, wala na lang iyon sa akin. Humigpit ang hawak ko kay Ella at kay Ethan. Ay bumitaw sa akin na malamig pa din na nakatingin sa akin. Ella, Ethan, humalik si Martina sa bisngi ng mga anak ko. Nandyan ba si Mama? Sabi ko naman kay Martina. Ang ngiti ni Martina ay bahagyang nawala. Nandito siya ate. Ngumiti siya ng tipid at binuhat ang ibang bag na dala ko. Dumiretso kami sa loob ng bahay. Nahalata na ang katandaan. Martina, sino ba iyang kausap mo? Narinig kong usal ni Mama. Kumalabog bigla ang dibdib ko. At halos madurog ang puso ko na makita ko si Mama sa wheelchair. At nakaupo siya roon. Halatang halata nun sa kanya ang katandaan at ang pagiging mahina niya. Mama, hindi ko alam pero lahat ng hinagpis at sakit sa puso ko ay bigla na lang naglaho na makita ko siya.
na para bang mas mahirap pa ang dinanas niya kaysa sa mga pinagdaanan ko. Sabrina, pumiyok ng bahagya si Mama. Kaya mabilis akong lumuhod at niyakap siya. Tahimik akong umiyak at mahigpit na niyakap si Mama. Mama, patawarin mo ako. Panay ang pag-iyak ko sa kanya. Tahimik lang si Mama at hinimas ang likod ko. Sobrang gumaan ang pakiramdam ko sa ginawa ni Mama. Isa lang hagod ang palad niya sa likod ko. Ay pakiramdam ko ay naglaho lahat ng hinanakit ko sa kanya. Nagbalik lahat ang alaala nung ako pa lang ang anak niya. Tumahan ka na anak. Ako ang humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko. Lalong humigpit ang yakap ko sa kanya. Nang marinig ko ang pagkabasag ng boses niya. Ella, Ethan, magmano kayo sa lola ninyo. Humiwalay ako kay Mama at hinarap ang mga anak ko. Mangiyak-iyak naman si Ella, habang si Ethan naman ay malamig pa din ang mga mata at nakamasid sa amin. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Wala akong balita kay Jake. Masakit isipin na marahil ay nagsasaya na siya. Dahil sa pag-alis ko, ayokong magpaka-ipokrita. Mahal ko pa din si Jake, pero mas mahal ko ang sarili ko at ang mga anak ko ngayon. Pinasok ako ng kaibigan ni Mama bilang insurance agent. Sa di ko malaman na dahilan, ay mabilis akong nakabangon. Nanguna ako sa grupo namin sa pagbibenta ng insurance. Taon na ang lumipas at natutulungan ko na sila Mama. Noon akala ko, dahil hindi ako nakapagtapos, ay wala na akong mararating. Naiaasa ko lang kay Jake ang buhay namin. Dahil ipinamukha niya sa akin na wala akong mararating. Kung wala siya. Tiniis ko lahat at tinatak sa sarili ko na tama siya. Na hindi ko kayang tumayo na mag-isa. Pero ngayon ko lang na-realize na kapag nasaktan pala at naabuso ang tao, natututo kang lumaban at bumangon. Natututo kang magsikap, lalo na para sa mga anak mo. Naging tatay at nanay ako sa mga anak ko. Minsan aminado ako na napabayaan ko na sila dahil kailangan kong umalis para magtrabaho at mabuhay sila. Nagtraining hanggang sa nakakarating na ako sa ibang bansa bilang pribilehiyo sa aking pagsisikap. Nakapag-aral sa magandang eskwelahan ang mga anak ko. At kahit papaano ay naibibigay ko na ang mga gusto nila. Nakakakuha ako ng fulfillment at satisfaction na akala ko na hindi ko na mararamdaman noon. Mama, si Ethan, na-office na naman. Sumbong naman ni Ella. Hinilot ko ang ulo nang bigla itong kumirot. Kadadating ko lang galing sa labas para magtrabaho. Nagsisikap ako pero may nagbago. Naging palaaway at rebelde ang anak kong si Ethan. Ethan, ano bang problema? Lumapit ako sa kanya. Umiwas ng tingin si Ethan at wala malang emosyon na ipinapakita. Gusto kong maiyak ng husto sa harap ng anak ko para malaman kung bakit siya nagkakaganoon. Alam ko na hindi na kami tulad noon, na sila lang ang buhay at inaasikaso ko. Ito na ang kabayaran noong pinalaya ko ang sarili ko kay Jake. Ang magsakripisyo, ang mga anak ko. Kung hindi ko gagawin ito, paano kami mabubuhay? Paano ko maibibigay sa kanila ang pangangailangan nila? Paano ko paiintindi sa kanila na ginagawa ko ang lahat ng ito ay para sa kanila? Bakit wala si Papa? Bakit ba tayo umalis, Mama? Bakit natin siya iniwan? Pumiyok si Ethan at bahagyang namula ang mga mata. Sa magkapatid kasi, si Ethan ang pinakamalapit kay Jake. Naging selfish ba ako? Hindi ko malang ba kinonsindera ang nararamdaman ng mga anak ko? Huminga ako ng malalim at pinilit na magpakatatag sa harap ng mga anak ko. Tahimik lang na nakamasid sa amin si Ella, habang si Ethan naman ay naghihintay ng isasagot ko. May dahilan ako, Ethan. Hindi mo pa maiintindihan iyon, anak. Pero lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo ni Ella. Mahinahon na sabi ko sa kanya.
Paano ko maiintindihan kung ayaw mong sabihin? Wala na kaming papa. Wala pa kaming mama dahil palagi kang wala tuwing may affair sa school. Si Tita Martina ang palaging pumupunta. Di kaya ay wala ka. Palagi akong nabubuli sa school dahil wala akong pamilya. Dahil iniwan mo si Papa. Sigaw ng anak ko na dumulog sa puso ko. Nagsimula nang umiyak si Ella at sumabay sa pagtakbo si Ethan. Naiwan akong tulala habang isa-isang pumapatak ang mga luha ko. Ganito ba ang naging epekto ng pag-iwan ko kay Jake para isalba ang sarili ko? Ang magsakripisyo ang buhay ng mga anak ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, edi sana nagtiis na lang ako kay Jake. Sana hindi na lang ako nangarap na mas mataas para sa mga anak ko. Naging matagumpay ako pero nawala sa akin ang mga anak ko. Ate Sabrina, pinahidan ko ang luha ko sa mga mata ko at mabilis na inayos ang sarili ko. Pumasok si Martina sa bahay na hingal na hingal. Bakit, Martina? Sagot ko naman sa kanya. Sapo pa niya ang dibdib niya habang hinahabol ang hininga. Ano kasi ate? May naghahanap sa'yo. Putol-putol na salitang wika niya. Napakunot ang noo ko. Sino ang naghahanap sa akin? Sino daw? Tanong ko naman kay Martina. Jake daw ate. Jake? Ulit ko pa sa sinabi ni Martina. Isa lang naman ang Jake na kilala ko sa mundo. At kung siya man lang ang Jake na asawa ko at lalaking minahal ko, bakit siya nandito? At bakit ngayon lang? Kumunot ang noo ni Martina na halatang nagtataka. Hindi naman kasi niya kilala si Jake dahil lumayo ako na magsama kami. Bata pa si Martina noon at iyon din ang panahon na nagrebelde ako. Oo ate, may problema ba? Nag-aalalang tanong naman niya. Si Ella at si Ethan. Binaliwala ko ang tanong niya. Hindi ko alam ate, kadadating ko din lang. Okay, pakihanap ang dalawang Martina. Pumikit ako ng mariin. Okay. Nagtataka man si Martina. Ay hindi na siya umalma pa. Kinalma ko ang sarili ko. Kaya ko ito. Hindi na ako mahinang si Sabrina noon. Kaya ko nang tumayo sa sarili ko. Pero bakit hindi pa din ayos? Na para bang kahit na anong gawin ko, ay hindi ako magiging kumpleto. Isinakripisyo ko ang mga anak ko para sa kalayaan ko. Kaya ko bang tumagal? Kaya ko bang manatiling malaya? Gayong miserable naman ang mga anak ko. Sabrina, napatingin ako kay Jake na bahagyang namayat. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay mukhang napabayaan na niya ang sarili niya. Wala akong pinakitang emosyon. Kahit bahagya akong nahabag sa itsura niya, ay nanatili akong blanko. Maayos na ako eh. Maayos na ang buhay ko nang wala siya. Bakit bumalik pa siya? Anong kailangan mo? Malamig at diretsong sagot ko. Bahagyang napatitig sa akin si Jake, kaya hindi ko maiwasang mailang. Ibang-iba ka na. Salita niya sabay iling. Anong kailangan mo? Pag-ulit ko sa tanong niya kanina. Ayoko nang humaba pa ang usapan namin at ayoko siyang makita ni Ella at Ethan. Ganyan ba kalamig ang pagtanggap mo sa asawa mo na iniwan mo? Nanunuyang sabi niya. Ngumisi naman ako at tumiling. You don't deserve the warm, Jake. Now tell me, kung bakit ka nandito? Ikaw ang iwan sa Sabrina. Tapos ngayon, ganyan ka? Kumita ka lang ng pera, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo? Baka nakalimutan mo na ako ang pumulot sa iyo noong panahong itinapon ka ng pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ko sa pagsigaw ni Jake. Galit na galit ang mga mata niya. Ganito pa siya. Sa ilang taon ay wala din nagbago sa kanya. He is still selfish and self-centered. At mayroon talaga siyang lakas ng loob para sabihin sa akin ang lahat ng ito. Hindi ako makapaniwala na sa huli
ay ako pa ang pinalalabas niya na masama. Ang kapal na mukha mo, Jake. Panimula ko at mabilis na pinahid ang luha sa mga mata ko. Bakit ka umiiyak, Sabrina? Bakit nasasaktan ka pa din sa mga sinasabi niya sa'yo? Pinulot mo ako para alilain mo. Kung ano man ang naibigay mo sa akin, bayad na yon. Bayad na yon sa lahat ng sakit at paghihirap na ibinigay mo. Sigaw ko pabalik. Oo, si Jake lang ang tanging kumalinga sa akin noon. Tinanaw ko na malaking utang na loob iyon at tinanggap lahat ng sakit at paghihirap na ibinigay niya sa akin. Kung tutuusin, ako ang kawalan sa kanya. Hindi siya kawalan. Binigay ko ang lahat sa kanya. Kahit wala siyang ibinigay sa akin na pabalik. Papa? Napapikit ako ng mariin nang marinig ko ang boses ni Ella at ni Ethan na nag-uunahan na yumakap kay Jake. Umiiyak ang mga anak ko, kaya parang nadudurog din ang puso ko. Mama, bakit mo iniaway si Papa? Sigaw ni Ethan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko at walang makapansalita sa sinabi niya. Ang pagsigaw sa akin ni Ethan ay parang punyal na tumusok sa akin ng paulit-ulit. May kulang ba sa akin? Lahat naman ibinigay ko sa mga anak ko, pero bakit ganito? Papa, pumasok ka. Matalim kong tiningnan si Jake, pero ngumisi lang siya at sumunod kay Ethan. Si Ella naman ay tahimik lang na nakasunod sa akin. Papa, bakit ang tagal mo nawala? Bakit ngayon ka lang sumunod sa amin? Kitang-kita ko ang saya sa mga mata ni Ethan habang kausap si Jake. Lalong nadudurog ang puso ko. Kailangan nila si Ethan, ang papa nila. Kinamuhian ko man ang katotohanan. Hindi na kami pwede ni Jake. Ay hindi ko pa din matatakasan ang katotohanan na mahal at kailangan siya ng mga anak ko. Huwag kang mag-alala, Ethan. Sasama na kayo sa akin. Natapos lahat ng pangarap ko nang pinili kong sumama kay Jake para sa mga anak ko. Siguro ganun talaga kapag nanay ka. Kahit isasakripisyo mo ang sarili mo para sa kapakanan nila ay gagawin mo. Hindi ako nagsisisi na naging anak ko sila Ethan at Ella. Ang tanging pinagsisihan ko lang ay minahal ko si Jake, pero pinaliwala niya lang ako. Hindi na pwedeng maayos ang sirana. Sabi nila, lahat ng bagay may pangalawang pagkakataon. Yun na lang ang pinanghahawakan ko para magkaroon ako ng lakas na pakisamahan si Jake. Nakatakas na ako. Ayun na. Pero bakit bumalik pa din ako at hinihila niya pababa? Pwede ko naman piliing manindigan sa desisyon at isakripisyo ang mga anak ko para makalaya ako. Pero bakit hindi ko magawa? Bakit hindi ko kayang isakripisyo ang mga anak ko? Si Ella at si Ethan lang kasi ang meron ako. Sila lang dalawa ang alam kong akin. Ang alam kong mamahalin ako ng buo. Umihip ang hangin kasabay ng pagbaba namin ng sasakyan ni Jake. Tahimik lang ako sa gilid dahil hindi ko alam ang nararamdaman ko. Naglulundag si Ella at Ethan papasok ng bahay na nabili ni Jake. May nabago na sa kanya. Nakapagpundar na siya ng sasakyan at nakabili na siya ng bahay niya. Tara na, Sabrina. Napasinghap ako nang biglang hawakan ni Jake ang mga kamay ko. Hindi ako makapagsalita at wala na akong maramdaman na kahit na ano sa kanya. Totoo nga pala yun, na kahit gaano mo kamahalang isang tao, ay mawawala din iyon kapag napagod ka na. Sa sitwasyon namin ni Jake, hindi lang pagod ang naranasan ko. Walang katumbas na sakit at paghihirap. Bumitiw ako sa kamay niya at naunang maglakad papasok. Pagpasok ko sa bahay ay nalaglag ang pangako. Sa sobrang gulat, nandito ang nanay ni Jake na masama ang tingin sa akin habang may kargang sanggol. Mabuti naman at bumalik ka na. Arte-arte pa kasi. Pakiramdam ko ay namanhid ako, lalo sa bungwad sa akin ng nanay ni Jake.
Mabilis siyang pumunta sa pwesto ko at inilipat sa akin ng sanggol na hawak niya. "Ayan, alagaan mo." Umirap siya at tumungo naman ako kung nasaan ang anak ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko hanggang lumapit si Jake. Ang luha ko ay parang umatras na sa sobrang gulat at kaba. Tiningnan ko ang sanggol sa bisig ko. Bigla itong umiyak. Kasabay ng pagtulo ng luha ko, ang malakas na iyak ng bata. Kamukha niya si Jake. Alam kong anak ito ni Jake. "I'm sorry, Sabrina." Pumikit ako ng mariin at ibinigay kay Jake ang bata. Tumakbo ako palabas ng bahay at tuluyan ang kumuwala ang luha ko na kanina ko pa gustong lumabas. May anak siya sa iba. Kinuha niya ako para pag-alagain ang anak niya sa iba. Ganito ang buhay na ibubungad niya sa akin. Hindi pa din siya nagbabago. Makasarili din siya at ginamit pa niya ang anak ko. Sana hindi na lang siya bumalik. Napatakip ako ng bibig at inipit ang tunog ng pag-iyak ko. Naririnig ko kasi ang malakas na tawa ng mga anak ko sa loob. Ganito ba ang buhay na para sa akin? Kapalit ng kaligayahan ng mga anak ko, ang manatili at magtiis na makasama si Jake. Natapos na ang gawain ko at nakatulog na ang mga anak ko. Inilapag ko naman si Eliezer sa crib. Matapos ko itong patulugin. 1 taon na ang nakalipas mula nang bumalik ako kay Jake. Tiniis ko ang impyerno para sa mga anak ko. Si Jake, ganoon pa din siya. Walang nagbago sa kanya. Isa pa din siyang walang kwentang asawa. Minsan naiisip ko kung ano ang magiging buhay ko kung pinili ko na lang ang sarili ko. Ngunit, mawawala naman sa akin ang mga anak ko. Dahilan kung bakit umaatras ako. Pagkatapos ng lahat, naligo na ako. Mag-aalas 9 na din ng gabi. Pero wala pa din si Jake. Hindi ko na din naman tinatanong kung saan siya pumupunta or kung ano man ang ginagawa niya. Nasa high school na rin si Ella at grade 6 naman si Ethan. Lumalaki na ang mga anak ko, kaya doon na lang ako bumabawi ng lakas. Humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Minsan na din naiisip ko na magpakamatay na lang para matapos na ang lahat ng ito. Pero hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko naman tuluyang mapapalaya ang sarili ko kapag ginawa ko iyon. Pinatay ko na ang lamp sa gilid at pinilit na matulog. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Kaya abot ang dasal ko na sana ay mahiga na lang si Jake at matulog na lang ng mapayapa ito. "Sabrina," mahinang salita niya. Umusbong na naman ang kaba sa dibdib ko. Sa paraan pa lang ng pagsasalita ni Jake, ay alam ko na ang gusto niya. Para akong robot na hinubad ang damit ko. Pakiramdam ko ay pokpok ako sa kanto sa ginagawa sa akin ni Jake. As usual, ginagawa na naman niya akong parausan. Katulad ng dati ay mabilis na naman niya akong tinalikuran. Nagbihis ako ng mabilis at lumabas ng silid. Pumunta ako sa sala para umiyak ng umiyak. Halos araw-araw ko itong ginagawa ko simula noong bumalik ako dito. Pakiramdam ko nga ay nagsasawa na mga gamit sa bahay na ito sa pagluha ko. "Mama," inipit ko ang paghikbi ko nang biglang lumitaw si Ethan. Hanggat maaari ay hindi ko pinapakita sa mga anak ko ang pagluha ko. Pinahid ko ang luha ko at hinarap siya. "Bakit gising ka pa?" Ngumiti ako sa kanya kahit alam kong namumugto ang mga mata ko. Bahagyang natigilan si Ethan at tinitigan ako ng husto. "Bakit nandito ka?" Madumanay na sagot niya sa akin pero puno ng pagtatanong ang mga mata niya. "Nagpapaantok lang ako, anak." Tumabi sa akin si Ethan. "Okay ka lang ba, ma?" Tanong niya sa akin na puno ng pag-alala. Ang taksil kong luha ay gusto na namang kumawala. "Oo naman," sagot ko naman sa kanya. Huminga ako ng malalim at nagpapasalamat na nasagot ko ang anak ko nang hindi pumipiyok. "Pwedeng magtanong, ma?" Seryosong tanong naman ni Ethan. Napaharap naman ako sa kanya.
Si Ethan ay nakatingin sa kawalan, habang ako naman ay nakatingin sa kanya. Ano yun? Sagot ko. Paano mo natanggap si Eleazar? Seryosong tanong niya sa akin kaya napatigil ako. Bakit nga ba? Wala naman akong choice, hindi ba? And besides, wala namang kasalanan sa akin yung batang yun. Huminga ako ng malalim at pinipigilan ulit ang nagbabadyang luha. Kailangan kong tanggapin. Wala namang kasalanan yung bata. Sagot ko naman kay Ethan. Tsaka ako tumingala. Pigil na pigil kasi ang mga luha ko. Ayokong makita ni Ethan ang totoong nararamdaman ko. Masaya ka ba, Ma? Masaya ka ba na iniwan mo ang buhay mo para sa amin? Tanong ulit ni Ethan. This time, nakatingin na siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako makatingin sa mga mata ng anak ko. Alam ko naman kasi sa sarili ko na hindi totoo ang isasagot ko. Kaya hindi ko masikmurang tingnan siya sa mga mata niya. Imbes na tingnan ang mga mata niya, tumingala ako at nagpakawala ng buntong hininga. Kahit kailan, hindi ako nagsisisi na pinili ko kayo. Hindi ako magsisisi na makita na masaya kayo. Kayo ni Ella. Dahil kayo ng ate mo ang buhay ko. Kayong dalawa ang lakas ko. Ang kaligayahan ninyo ang kaligayahan ko. Kaya kung papipiliin mo ako, kayo pa din ni Ella ang pipiliin ko. Pinahid ko ang luhang mabilis na pumatak sa mga mata ko. Napatingin naman ako kay Ethan nang hawakan niya ang kamay ko. Nagulat pa nga ako ng bahagyang namula ang mga mata niya at ilong. I'm sorry, Ma. Wika niya. Saka mabilis na tumayo at tumakbo pabalik sa kwarto niya. Magdamag akong nabagabag sa salita na iyon ni Ethan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit siya nagsusorry sa akin. Sabrina! Napalundag ako dahil sa sigaw ni Jake. Si Eleazar din ay panay ang iyak. Napasa po ako sa noo ko nang maaninag kong tirik na ang araw. Dahil sa inumaga ako sa pagtulog, ay tinanghali ako ng gising. Punyeta! Wala pang almusal? Sigaw ulit ni Jake sa baba. Mabilis akong nag-ayos ng buhok at pinusod ko na lang yung basta. At binuhat ko naman si Eleazar na iyak ng iyak. Halos mahulog ako sa hagdan sa sobrang pagmamadali ko. Gutom na ako tapos wala pang pagkain? Sigaw ni Jake na makababa ako. Hindi na ako kumibo sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Kung ibababa ko ba si Eleazar para magluto o ano. Inisip ko pa rin kung nakapasok nga ba sa school sina Ethan at Ella. Hawakan mo muna si Eleazar. Lahad ko sa kanya sa bata. Kumunot naman ang noo ni Jake at hinilot ang sentido. Tanga ka ba? Masakit ang ulo ko tapos papakarga mo sa akin yung batang yan? Singhal niya. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko dahil sa pagsigaw niya. Abuso na siya. Marahan kong ibinaba si Eleazar sa walker at hinarap si Jake. Sino ang tanga sa atin? Hinarap ko si Jake. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal na mukha mo, Jake. Sigaw ko kaya natigilan siya at hinarap ako. Si Eleazar naman ay iyak ng iyak. Wala na akong pakialam kung marinig kami ng buong village. Pero sobra na. Hindi na talaga magbabago ang tingin sa akin ni Jake bilang asawa lang niya. Sumasagot ka na? Tumayo si Jake at sinakal ako ng marahan. Tinadyakan ko ang binti niya. Kaya napangiwi siya at napabitaw sa akin. Oo. Hayop ka, Jake. Hayop ka. Inaabuso mo ako sa kabila ng mga ginawa mo sa akin. Nagtitiis lang naman ako sa'yo. Para kina Ethan at Ella. Pero ikaw, demonyo ka. Wala kang katulad. Kung hindi dahil sa mga anak ko, matagal nang walang tayo. Sukang-suka na ako sa'yo. Kung hindi lang kasalanan pumatay ng tao, matagal na kitang pinatay. Sigaw ko sa kanya. Wala kang maipagmamalaki, Sabrina. Ngumisi si Jake sabay upo sa sopa. Hawak-hawak ang binti na tinadyakan ko. Natatawa akong umiling sa kanya.
Ikaw ang wala kung wala ako, Jake. Salita ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko. Nandinampot ni Jake ang vase sa gilid niya ng, "Papa, huwag mong sasaktan si Mama." Nagulat ako nang biglang lumitaw si Ella at Ethan. Sabay takbo sa akin at yumakap. "Ethan?" Halata ang gulat sa mga mata ni Jake. Nagulat din ako nang bigla silang lumitaw. So hindi nga sila nakapasok. "Ang sama-sama mo!" Sigaw ni Ethan kay Jake na ikinagulat ko. Maging si Jake ay nagulat din. Hinarap ako ni Ethan na abot ang pagluha nito. "Mama, sorry. Sorry kasi pinilit kitang bumalik kay Papa. Sorry kasi hindi ko makita kung paano ka nagdusa kay Papa." Pumiyok si Ethan. Kaya isa-isa na nagtuluan ang luha ko. Si Ella naman ay mahigpit ang yakap sa akin at panay naman ang pag-iyak. Tumakbo si Ethan sa itaas, kaya lahat kami ay natahimik. Ilang minuto lang ay nakababa na siya na may dalang 2 malalaking bag. "Ethan, ano to?" Salita ni Jake kay Ethan. Hindi siya pinansin ni Ethan. Nagulat ako nang hawakan ni Ethan ang kamay ko. "Mama, sorry kung hindi kita maintindihan kung bakit iniwan mo si Papa noon. Sorry kung nagsakripisyo ka para sa amin ni Ella. Ngayon naiintindihan na kita. Hindi ko na kayang araw-araw nakikitang namamaga ang mga mata mo. Na araw-araw ngumingiti ka kahit hindi naman talaga yun ang nararamdaman mo." Napahagulhol ako ng iyak. Nakikita pala nila ang mga dinaranas ko. Akala ko kaya kong itago yun sa kanila. Pero talagang lumalaki na sila at nagkakaisip na. Tumingin si Ethan na masama kay Jake. "Hinding-hindi mo na kami magagamit pa para saktan si Mama." Huminga siya ng malalim tsaka ibinalik ang tingin sa akin sabay hila sa kamay ko. "Tara na, Ma, umalis na tayo dito." Napahagulhol ako ng iyak na magsimulang maglakad si Ethan at Ella. Hawak ang magkabilang kamay ko. Naiwang tulala sa loob si Jake, habang iyak ng iyak ang anak niya. Nang makalabas kami sa bahay, humigpit ang hawak ko sa kamay ng mga anak ko. Hindi ko inakala na dadating pa sa buhay ko na magiging malaya ako. Ngayon, tapos na kami ni Jake. Tapos na ako sa pagiging asawa lang niya. Tapos na talaga ang paghihirap ko sa kanya. Hindi din masama na binalikan ko siya. At least ngayon, alam na ng mga anak ko kung bakit hindi na talaga pwede kaming dalawa. "Mama, balik na po tayo kina Lola." Patuloy ang paghila sa akin ni Ethan. Tumango ako at ngumiti sa kanya kahit panay ang luha ko. Finally, malaya na ako. "Mama, bilisan mo at baka malate na tayo." Tarantang salita ni Ella. Ngumiti ako ng malaki habang ikinakabit ang earrings ko. Pagkatapos naming iwan si Jake, bumalik ako sa pagiging agent at matagumpay na nairao sa mga anak ko. Napag-aral ko at nabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Nakabili ako ng bahay at sasakyan at nakapagpundar ng ilang ari-arian. When I was Jake, akala ko habang buhay na akong mananatiling housewife na asawa lang niya, na tiga-ayos ng lahat para sa kanya. "Mama," nakanguso si Ethan habang papalapit sa akin at may dalang kumpol ng bulaklak. Umiling ako sa itsura ng anak ko. Bigay ni Dennis. Malamig na usal niya. Lalo akong napangiti sa kanya. Nasa 4th year college na si Ethan. At ngayong araw naman ay graduation ni Ella. Nagtapos si Ella bilang cum laude sa BA Psychology. Sabi na kasi noon, gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral to be a doctor someday. Walang problema, dahil kahit ano pa man ang gusto nila, ay susuportahan ko sila. Maayos maging ang buhay nila, kahit hindi namin kasama si Jake. At naiintindihan nila ang lahat. Kahit minsan ay napapabayaan ko sila, dahil sa trabaho ko, ay hindi naman sila nagrereklamo o naghahanap. Instead, nag-aaral na mabuti ang mga anak ko. Sa buhay ko ngayon, wala na akong mahihiling pa. Being successful at magkaroon ng matalino at mababait na anak
ay wala na akong mahihiling pa. Nandyan ba siya? Tanong ko ulit sabay ayos naman ng buhok ko. Si Ella sa gilid ay panay antek sa mga kaibigan niya siguro. Umirap naman si Ethan, kaya hindi ko ulit mapigilan ngumiti. Noon pa man ay meron ngang mga lalaking umaaligid at nagtatangka na ligawan ako. Pero wala sa isip ko ang para sa sarili ko noon. Ibinibigay ko ang lahat para sa mga anak ko at wala na akong panahon sa mga ganyang bagay. Siguro din natakot na ako. Natakot na ako na magtiwala ulit at ibigay ang lahat. Pero ang hirap lang ang mapapala ko. Binigyan ako ng trauma ni Jake. Ayoko nang maulit iyon, kaya hindi na ako sumubok na pumasok ulit sa isang relasyon. May bago ba, Ma? Hindi ko alam kung naiinis si Ethan o ano. Si Dennis lang kasi ang tanging lalaki na nakakatagal sa akin ng ganito, kahit hindi ko siya pinapansin. Ewan ko nga ba sa lalaking yon. Halos 3 taon ko na siyang nire-reject, pero 3 taon din siyang hindi napapagod. Minsan nakikita ko naman ang mga ginagawa niya para sa akin at sa mga anak ko. Ewan ko ba, hindi ko lang talaga mapalaya ang sarili ko para pumasok ulit sa isang relasyon. Naiinis ka ba? Lumapit ako kay Ethan at niyakap siya. Ngumiti pa ako at yumakap siya pabalik at hindi siya umalma. Kahit malaki na si Ethan ay para pa rin siyang bata at nagpapalambing siya sa akin at natutuwa ako sa kanya. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang braso ko na nakayakap sa kanya. Naiinis ako sa iyo, Ma. Simula niya kaya natigilan ako. Bakit? Tanong ko naman sa kanya. Naiinis ako kasi pinahihirapan mo si Dennis. It's been what? Ilang taon na siya nagtsatsaga sa iyo, pero hindi mo pa din siya pinapansin. Irritabling sabi niya kaya napanguso ako. Gusto mo bang pansinin ko siya? Umiling naman si Ethan at tumitig siya sa akin ng seryoso. Gusto kong sumaya ka, Ma. Gusto kong sarili mo naman ang unahin mo. Malaki na kami ni Ella at wala na si Papa. Nagawa mo na yung part mo bilang nanay namin. Naparlaki mo kami ng maayos at may takot sa Diyos. Kaya gusto ko, gawin mo naman yung part mo para sa sarili mo, para maging masaya ka ulit. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako. Masaya ako, Ethan. Masaya ako sa inyo. Ngumiti si Ethan at umiling. Alam ko naman, Ma. Pero dadating ang panahon na magkakaroon na kami ng sariling buhay at pamilya ni Ella. Hindi ko naman sinasabi na pababayaan ka namin pero sana magkaroon ka ng talaga ng makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Huminga siya ng malalim. Yung makakasama mo at magpapasaya ulit sa iyo. Umiling ako at pinahidan ang luha na tumutulo sa mga mata ko. Masaya na ako, Ethan. No, Ma. Face the reality. Meron tao dyan na handang mahalin ka. Handang tanggapin kung ano ka. Alam kong takot ka na dahil sa dinanas mo kay Papa. Pero Ma, hindi si Papa si Dennis. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Natapos ang usapan namin ni Ethan na umiiyak ako. Masaya kasi ako kasi naiintindihan ako nila Ethan. Isa din kasi iyon dahilan kung bakit ako sumubok. Natatakot kasi ako na baka isang araw ay magalit sila at sumbatan ako katulad ng pag-iwan ko kay Jake noon. Pero ito, lumaking matalino at mapangunawa ang mga anak ko. Lalo akong naging proud sa sarili ko kasi nagawa ko iyon sa kanila na ako lang, na napatunayan ko na kaya ko kahit wala si Jake. Mama, pwede nating daanan si Papa. Natigilan ako saglit na magsalita si Ella. Baka malate ka, sagot ko naman sa kanya. Hindi yan, Ma. Ngumiti naman si Ella kaya huminga ako ng malalim at pinihit paliko ang sasakyan. Pagdating namin ay naunang bumaba si Ella at sumunod si Ethan. Nagulat pa nga ako nang buksan ni Ethan ang likod ng sasakyan at ilabas ang isang kumpol ng bulaklak. Sumunod ako sa mga anak ko. Ibinaba ni Ethan ang bulaklak sa tapat ng punto ni Jake. Jake died a year ago dahil sa sakit niyang liver cancer. We never talked ever since. Umalis ako sa puder niya hanggang sa nawala na ng hininga si Jake ay hindi na kami nag-usap ang dalawa.
Tahimik lang ako habang nagdadasal ang mga anak ko. I can't feel anything. Pa, simula naman ni Ella. Tingnan mo oh, graduate na ako. Bahagyang tumulo ang luha ni Ella. Kaya napatalikod ako dahil sa nagbabadyang luha. Hindi ko kasi hinayaang magtanim ng galit ang mga anak ko kay Jake. Kahit hindi siya naging mabuti sa akin, ay ama pa rin siya ng mga anak ko. Napanatili ko sa mga anak ko ang may respeto sa kanya sa kabila ng lahat. Ma, tumingala ako ng bahagya nang tawagin ako ni Ethan. Umalis kasi ako sa tabi nila dahil bumibigat ang pakiramdam ko. Napatawad mo na ba si Papa? Natagilan ako sa salita ni Ethan. Huminga ako ng malalim at ngumiti ng tipid. Matagal na, Ethan. Tumitig lang sa akin si Ethan na tila ba binabasa niya ang reaksyon ko. Pumikit ako ng mariin at ngumiti sa anak ko. I will never know how strong I was until I had to forgive Jake, who wasn't sorry at all. And I have to accept his apology that I never received. Tumulo ang luha ko sa mga alaala namin ni Jake. Hindi naman kasi kami ganoon kalala ng una. Kaya naman, hindi naman lahat ng alaala ko sa kanya ay masama. He never say sorry. Kaya natanggap ko na din at napatawad siya. May pinagsamahan pa din naman kami. Kahit hindi nga lang nagtagal. At higit sa lahat, binigay niya ang pagmamahal at pamilya na inasam ko noon sa pamamagitan ni Ella at ni Ethan. You know what, Ma? Sobrang proud ako at ikaw ang naging nanay namin ni Ella. Napahinto ako sa pag-iyak nang may iabot sa akin si Ethan. Matagal na sa akin yan, Ma. Pero sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para ibigay ko ito sa'yo. Inabot ko ang sulat na ibinigay ni Ethan. Sulat iyon ni Jake. Nanginginig ang kamay ko na binuksan ito hanggang magsimula na maglakad papalayo si Ethan. Sabrina, hindi ko alam kung paano ako magsusorry sa'yo. Alam ko naman na ako din ang may kasalanan kung bakit mo ako iniwan. Mahal naman kita eh. Hindi ko lang din alam kung bakit nauwi tayo sa ganito. Siguro na pressure ako sa mga magulang ko. Dahil sa sobrang pagkabigo nila nang nagsama tayong dalawa. Sinisi kita ng sinisi. Kaya naging masama ako sa'yo. Natanim sa utak ko na nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Tinanim ng magulang at ng mga kapatid ko sa utak ko na ikaw ang may kasalanan. Kung bakit nasira ako. Tinuring kita bilang asawa ko lang. Tama ka naman, gago ako. Walang kwenta, demonyo at makapal ang mukha ko. Hindi kita pinahalagahan. The way you deserve. Kahit alam ko sa sarili ko na mahal kita. Pinaramdam ko sa iyo na asawa lang kita. Kahit alam kong higit ka pa doon. You were my friend, my love, my best enemy, and companion. Sa huli, nung sumuko ka na at iniwan ako, dun ko naisip na ako talaga ang may kasalanan. Kung bakit nasira ang buhay ko. Nagkaroon ako ng mapagmahal at mapag-alagang asawa. Pero binaliwala ko. Marami akong kagaguhan na ginawa sa iyo. Pero kahit minsan, hindi ako nakahingi ng tawad sa iyo. Alam mo, sobrang proud ako sa iyo. Kasi napalaki mo na maayos ang mga anak natin kahit wala ako. Walang kulang sa iyo, Sabrina. Sobra-sobra ka pa nga. Mali ako para sabihin sa iyo na wala kang mararating. Kasi malakas ka, Sabrina. Ako ang nagkulang sa iyo. Kaya patawarin mo ako. Hangad ko lang na sana balang araw dumating yung panahon na mawala ang galit sa puso mo para sa akin. Na isang araw, maalala mo din ako bilang si Jake. Na minsan ay minahal ka ng totoo. Palagi mong iisipin na dito sa puso ko. Ikaw ang nag-iisang asawa ko na minahal ko. I'm sorry for all the pain and agony, Sab. I'm sorry for taking you granted when in fact,
You deserve the world. Maswerte kasi ako na minsan masasabi ko na minahal ako ni Sabrina. At tandaan mo, ikaw ang bumuo sa akin. Ako ang sumira sa atin. Make yourself happy. You deserve to be loved and happy more than ever. I love you, Sabrina. Jake.